Jesus, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Praise the Lord. Pagpagana ito may Diyos na may gabi sa atong pagkakas. So may gabi sa tagas ka na ito. Salamat sa bilang Diyos na itagaan sa tagiging padahin na wala mga simpleng maya. Salamat sa bilang Diyos o sa ulog sa adlaw ito pa ulay. O kami focus nung nagkasikas sa mga pagdaing pagsimba pagmaya o salamat sa bilang Diyos. Kung sa pagsugod ma-ampot. Dalay ko nagmamahal ng mga Diyos ang pala kag-iya sa kinabi magbubat sila ng kagsiyota Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Jacob, Diyos ng Pagpapos, Diyos ng Israel, Diyos ng Samangga sa New Church. May gabi ang pinakamamahal naman sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa dahil kayo sa mga kinabi, magkagay magkadahing mga sipa, mag-imaya, magpasalamat kanimo, pinangis sa pag-alaala sa adlaw ipapahulay, ngayon mag-isugod ka na mo Diyos, salamat sa Diyos nga ikaw, mag-ikuuban ka na mo, ikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study kita sa paghuli, bisan pa sa mga members mo magkakanang to sa closing prayer o Diyos o nibawa. Hinahal ka ikaw Diyos mag-auban ka na mo, mag-panguna ka na mo, o hubay ka sa mga pasensya, daway ka sa imong langit Espiritu o Diyos. Kaya kayo pa sa iyo Diyos, so ikaw Diyos iway ka na mo sa mga taong batan na Espiritu at kuha mo babagkat lang po sa kayo sa mga kaliwala o Diyos. Ang tanangad, ang giampog isaling o salamatan, lamang madawat sa gawin pa ang Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Ito yung hatag ni Beloved Mami, siya ang mag-lead sa praise and worship. Okay, praise the Lord. May gabi sa tanan at ang dahil ng akong buhi o dahil ng Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord.
Wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, left into your perfect hand. You gently call me into your presence, guiding me down. Your Holy Spirit, teach me, Lord, to live all my life through your eyes. Sa pinulang gibati ako sa paghigugmani mo, tungod sa ipakita mo magugma ka nako. Ingon sa dili ako mahimot ang pumalayo kanimo. Usa dili ubi ako mubiya kanimo. Sa pinulang
pag-ibig mo'y wagas at walang katangkay sa aking puso, sa aking buhay. Pagpulit pagsapay, ialay. Bukas ko ngayon ng pagkain, buhay
sa gabi ito. Praise Lord. Palabagan ka pala Diyos na. Thank you, Reverend Mr. Angeles. Thank you, Reverend Mama, sa pagdalas ng person worship. Kung ihanda natin sa sarili sa pagpakinig sa ating pag-aaral sa salita natin dakilang Diyos. Atin pong itutuloy yung ating paksa, no? Ang tungkol sa habag-awa ng Diyos, mapagpala ng Diyos, yung blessing, no? Na ibibigay sa taong nananampalataya, ibibigay sa taong gumagalang sa sugo ng Diyos. No? So, if ikaw ay makapagbigay ng kindness, no? Napakalaking bagay po yan. No? Lalo-lalo na ang ginawan mo ng kabutihan ay isang lingkod ng Diyos. Yung sinasabi natin, no? Ikaw ay pagpapalain natin dakilang Diyos. So, yan yung pinag-usapan natin kasama yung curse, no? Blessing and curse. Dalawa kasi yan eh. No? Pagpipilian natin. So, yun po yung ating paksa nung nakaraan tungkol sa ginawa ni Laban kay Jacob. No? Pinalanghiya ni Laban si Jacob, kaya nagalit ang Diyos kay Laban, no? At kumampi siya kay Jacob. Kaya unti-unting nawawala ang mga pag-aari ni Laban, yung kayamanan ni Laban, dahil ito'y ibinigay ng Diyos kay Jacob. So, yan po mga naman. Yung ating paksa ngayon ay tungkol sa kindness, no, na gagawin mo sa likod ng Diyos. Mayroong reward, no? Kahit nga lang makagawa ka ng, makabigay ka ng malamig na tubig, isang basong tubig. Ito po'y atin pong balikan sa Book of Matthew, Kapitulo 10, versikulo 40 hanggang 42. So, napakaigli lang po mga minamahal, no? Matthew 10, versikulo 40 hanggang 42. So, napakaigli lang siya pero napakalaking halaga. Napakalaking kumbaga makukuha mo, no? Sa mga versikulong ito. Kasi kapag magawa mo ang mga bagay na ito ay kaakibat yung pagpapala, blessing, no? So yan po mga minamahal. Kaya tungayin natin, napakaikli ito mga minamahal, pero maganda yung nilalaman nito.
gantimpala. Verse 40, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. So ito po yung sinasabi ni Jesus dahil mayroong mga inuutusan niya ng mga aral, di ba? So, kapag sila ay tatanggapin kung saan sila pupunta, ang tatanggap sa kanila sa mga ngaral o mga disciples na sinugo ng mahal ni Jesus ay tatanggap din sa mahal ni Jesus. So although ang tinanggap nila ay ibang tao, ang mga ngaral o tagapaghatid ng magandang balita, tinanggap na rin ang mahal ni Jesus. At hindi lang ang mahal ni Jesus, kundi pati ang Ama na nagsugo sa mahal ni Jesus. Sabi dito, ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. At ang tumanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Yan po mga naman. Verse 41, ang tumanggap sa isang propeta dahil sa kanyang pagkapropeta ay makakatanggap ng gantimpalang na ayon para sa isang propeta. Biro mo naman mga naman. So, kung ano ang pagpapala ng isang propeta, dahil tinanggap mo, ibig sabihin, gumagawa ka ng kabutihan sa kanya, ano yung matanggap, ano yung mapagpapala ng isang propeta ng Diyos, matatanggap mo rin. No? Yan po mga mayamahal. So, usually, kapag sabihin natin propeta ng Diyos, ano ba ang tatanggap ng isang propeta? Wisdom yon galing sa Diyos. So dahil sa iyong kabutihan ay nakita sa, kumbaga, ikaw ay gumagawa ng mabuti sa isang propeta. So, naturalmente, no? Magkakaroon ka ng wisdom. Isi-share sa iyo ang wisdom. Yan. Kasi gano'n naman yung purpose ng isang propeta. Yung wisdom, salita ng Diyos, ay ibinabahagi, no, sa sangkatauhan. So, kapag ikaw ay, siyempre, malapit ka sa Kanya, anong natatanggap ng propeta, natatanggap mo rin. Yan yung ibig sabihin ng mga. So, at ang tumanggap sa matuwid na tao dahil sa kanyang pagkamatuwid ay makakatanggap ng gantimpalang na ayon para sa matuwid na tao. So magiging matuwid na tao ka na rin. Kasi tumanggap ka sa matuwid,
So, maging matuwid ka rin. Pero pag tanggapin mo ay masamang tao, maging masama ka rin. Same feather, flock together. Diba? So, ganyan lang po yan mga minamahal kasimple ang sinasabi ni Jesus dito. Kaya, yan nga yung idea na kung gusto mong maging mapayapa yung buhay mo, huwag kang magkipagkaibigan ng mga masama. Kasi, ano ang ibibigay ng masama? No? Kasamaan. Pero dito, kapag ikaw ay makipagkalubilo, makipagkaibigan ng isang matuwid, siyempre, maganda buhay mo. Hindi kang problema. Kaya kung i-apply natin sa ating buhay, tulad ko, talagang mula pa noong pagkabata, i-apply ko na yan. Kaya napakasilan ako sa aking mga kaibigan. At kapag nararamdaman ko na iba ang espiritu nito, hindi ako lumalapit masyado. No? Kasi sabi ko, mapapahamak ako nito kapag may bisyo. No? Kumbaga, wala sa katinuan, hindi matuwid. In short, hindi matuwid. No? So, anong ibibigay sa iyo yan? Kapahamakan. Kaya, maingat ako. Mula pa nung ako'y bata pa hanggang sa ngayon, hindi ako basta-basta. Wala akong maraming kaibigan na talagang, kumbaga yung close na mga kaibigan. Kasi namimili ako. Kaibigan lang, kilala lang, pero talagang namimili ako ng mabubuti. Diba? So, ganun din. Kayo dapat, ganun din ang gagawin ninyo, lalo-lalo na kapag nag-aaral kayo. Diba? So, kapag ang inyong maging kaibigan ay napaka adik ng laro ng computer, di siyempre ikaw din ay mahawaan. No? So, hindi mo nasunod itong sinasabi ni Jesus, no? Na kapag matuwid, no? Nandiyan yung respeto, nandiyan yung kabutihan, kasi di ba, hindi ka mapapahamak. So, lalo sa kapag ikaw ay nag-aaral, ikaw ay nagtatrabaho, malalaman mo naman yan eh. Kung, di ba, sa mga kaibigan mo, sa mga kilala mo. So, dapat talasan mo yung iyong pag-iisip. No? Para hindi ka mabibiktima. No? Napakaganda kapag ang iyong kaibigan ay mabuti, kasi
isa yung inyong atikain. Pero ang kaibigan mo, kapag ang kaibigan mo ay umiinom, hindi maganda. Kasi kapag ikaw ay hindi umiinom, mapapainom ka. Kasi, di ba? Ibig sabihin, maglalasing ka. Hindi ka lasinggero, ngunit ikaw ay nagkaroon ng kaibigan na lasinggero, magiging lasinggero ka. Pero kapag ang kaibigan mo ay palasimba, naglilingkod sa Diyos, nagbabasa ng Bible, siyempre, napakalaking blessing po yan sa'yo. Kasi may influensyahan ka, matututo ka rin, di ba, ng kabutihan. So, kaya, napakasimple lang upang ikaw ay makaiwas, no? Baka sa ating panahon ngayon, napaka-rampant yung drugs, baka masubok ka dyan, di ba? Yan po mga ganyan. Kaya mag-ingat. Kaya napakaganda kapag magbabasa ka ng Bible kasi tinuturuan ka kung paano ka mamumuhay tulad nito. No? So napakaganda. Wala nang ibang, kumbaga, maraming nagsasabi, no? Sabi nila, itong kahoy na ito ay mas mahal pa sa gold. Itong ganito ay mas mahal pa sa gold. Kung mayroong ganito, no? Mas mahal pa sa gold. Walang ibang mas mahalaga kaysa gold, kundi ang katotohanan mula sa Diyos. Ito yung mga katotohanan. Kasi kapag malalaman mo, maging maayos yung buhay mo. Yan. Verse 42. At ang sinumang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod ay tiyak na makatanggap ng gantimpala. So kaya tayo, sinasabi natin na di ba, may mga narinig tayo kapag kunti lang daw ang wala, di ba, wala kang membro, kunti lang membro mo, no? Hindi ka daw sinamahan ng Diyos. No? Wala daw ang Diyos sa atin. Yun yung mga kasinungalingan ng kanilang mga sinasabi. Pero kung basahin natin yung mga pinag-aaralan natin at saka ito, basahin natin ito, ulitin natin, verse 42. At ang sinumang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod. Ibig sabihin, kumbaga, mababa, no? Pinaka-ordinary yung tagasunod, kumbaga, talagang nasa pinaka-low siya, no? Pinaka-mababa. Wala nang mas mababa pa kaysa kanya. No? Pero naglilingkod sa Diyos. Tayo, na sinasabi na wala sa atin ang Diyos, kasi hindi tayo lumami, hindi naman tayo tinutusan ng Diyos na magparami. Ito ay nakadesign tulad ng pag-design ng Diyos kay Father Abraham. No? Kaya sinasabi natin si Father Abraham, hindi naman siya nagre-recruit
Si Beloved Jacob, hindi nagre-recruit, wala naman siyang ano eh. No? Wala naman siyang mga membro. No? Yan. So, sa sinasabi ni Jesus dito, tayo na yun pinakamababa. Tayo ang pinakamababa kasi sila ngayon mataas nga sila eh, kasi marami silang membro, mayaman sila, makapangyarihan sila. No? So hindi sila ito. Diba? Hindi sila ito. No? Tayo ito. No? Pero ano sabi ng mahal ni Jesus? Kahit makapagbigay ka ng isang basong malamig na tubig, no, sa tagasunod ng mahal ni Jesus, tayo yan. No? Pinakamababa na tagasunod ng mahal ni Jesus. Makakatanggap ka ng gantimpala. So, wala pala sa dami ng membro, wala pala sa kayamanan. Maganda yung sambahan, maganda yung pananamit, napakaganda yung mga mebel sa sambahan, glass yung tawag nito? Napakaganda. Tapos yung mga gamit, napakarami nila na kumakanta. No? Hindi pala nakuha dyan. No? Siguro kapag maganda, kapag talagang totoong lingkod. No? Pero ang problema kapag hindi totoong lingkod. No? So sabi ni Jesus, pinakamababa. Kapag nakagawa ka ng mabuti sa pinakamababa na tagasunod niya. No? Yan. Kaya hindi ibig sabihin ang basya natin ay maraming membro. Hindi basya natin na magaling tayong magsalita. No? Magaling tayong mangaral. Napakaganda yung ating sasakyan, ating sambahan, hindi ganoon. Kasi sabi naman ni Jesus, pinakamababa eh. No? So, kung ang pinakamababa ay siyang nakagawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos, ay talagang tama tayo. Yung sinasabi natin na tayo yun, di ba? Ito nga yun. Kasi iilan lang tayo, pamilya lang tayo, hindi naman tayo pinaparecruit eh. Kasi ang pamamaraan ng Diyos ay pamilya-pamilya. So yung pamilya, meron namang head ng pamilya. So siya yung mangunguna. Ganyan lang po kasimple yan. Hindi naman kailangan, wala namang ano eh. Kumbaga, hindi ka naman pinipilit ng Diyos eh, na
mag-discipleship ka, mag-record ka, di ba? Para dumami kayo. Hindi na ganyan. No? Kasi, hindi nasusukat dyan sa dami na member mo. Nasusukat sa pamilya. Nasusukat sa pamilya yan. Bakit ka kuha ng iba pang mga tao kung yung pamilya mo nga nahihirapan ka na eh? Diba? Nakikita kasi ng Diyos yan eh. Lalo-lalo na ngayon sa panahon natin na mayroong internet, napakaraming games, nababaliw na yung mga iba sa games. Meron daw mga itim dyan sa games, no? May mga satanic sa games. At marami na daw nagsuicide dahil sa mga games. Marami nang nabaliw dahil sa games sa internet. Kasi mayroon daw mga games na mayroong pinalagay na kapangyarihan ni Satanas. Diba? So, destructive yan. Diba? Sa ating pamilya, nahihirapan pa tayo sa ating mga anak. No? Tapos, gusto mo pang paglingkuran ng iba. Yung iba, yung anak mo nga, yung pamilya mo nga, hindi mo kayang gambanan, no? Kasi dahil sa pangit na panahon, no? Sa kasalukuyang panahon, napakapangit. Nasisira yung values, moralidad ng mga kabataan. So, kaya napakabuti ang Diyos eh. Huwag ka na mo, di ba? Huwag mo na isipin yung iba kasi meron naman din mga magulang yan eh. At pinagkatiwalaan ng Diyos niya. Bawat pamilya may magulang. May nangunguna. No? Kaya nga tinatawag, no, ang pamilya ay isa din gobyerno. Kasi diyan nagmumula yung management eh. Diba? Diyan mo matutunan ang management. Una matutunan ang management sa sarili mo, sa mga kapatid mo, sa sambahayan mo. Yan. So, napakabuti ang Diyos eh. Hindi ka naman bibigyan ng problema ng Diyos eh. Bakit yung iba, napakarami na nila, pero hindi naman nila na bibigyan ng atensyon, no? Kumbaga, yan tulad natin sa mga tupa, kapag ikaw ay pastol, sa sobrang dami ng tupa mo, sila ay hindi mo mapakain ng maayos, kaya sila ay mga payat, mga malnourished. Malnourished talaga kasi kita nyo, marami ngayon na walang alam sa Bible. Marami ngayon
ngayon na simba-simba lang, di ba? Kasi hindi naalagaan. Kaya sinasabi natin na failure ang theology, ang mga theologians, failure dahil malaganap ang kasamaan sa mundo. Sobra, napakabilis lumaganap ang kasamaan sa mundo. Pero sa paraan ng Diyos, pamilya-pamilya, napakaganda. Kung mag-isipin sila, dahil meron man silang, alam naman nila, aral, meron silang pamilya, meron silang magulang, kaya sila na yung responsable para sa angka na yan. Ganun po yan. So ganyan ang pamamaraan ng Diyos. Hindi yung pamamaraan na magpaparami ng mga miyembro tapos pababayaan lang. Ginagawa ng gatasan. No? Yan. So, kahit na pinakamababa, no? Kapag ikaw ay makapagbigay ng isang basong tubig, napakahalaga po yan sa ating dakilang Diyos. Diba? Ang sabi niya, kapag tinanggap mo ito, tinanggap mo na rin ang mahal ni Jesus, tinanggap mo na rin ang Ama. Kapag ginawa mo siya ng kabutihan, ginawa mo na rin ng kabutihan ang mahal ni Jesus, ginawa mo na rin ang kabutihan ang Ama. So, anong resulta? Hindi bibigyan ka ng gantimpala. Yan. So, bibigyan ka ng gantimpala. Kasi, pinili mo ang blessing. Hindi ang sumpa. Yan. So, tandaan po natin, hindi ibig sabihin kunti lang ang membro, hindi na matawag na alagad ng Diyos. At wala nang puwang sa mga mata ng Diyos. Kumbaga walang kwenta ba? Kasi yung sinasabi nila. Yung kinikilala nila, yung mga maraming membro at nayaman ng mga leader. Pero ang Panginoon ay hindi ganoon. Yan. Kaya ang ginagamit niya dito sa kanyang pangangaral, no? Kapag ikaw ay magbigay ng isang malamig na tubig, isa napakababang alagad ko. Di ba? Yan. Ginamit niya rito ay yung pinakamababa. So, kapag tayo, lalo-lalo na ngayon, no? Ulitin na naman natin. Kasi, kahit ang gobyerno, nagbabala naman sa Maynila eh. So, tayo, hindi naman tayo sikat ng mga
mangaral, hindi tayo propeta, pero nagmamaganda loob tayo, no? Ulitin naman natin na maghanda yung mga kababayan natin sa Maynila, sa Metro Manila, no? At sa Luzon. Luzon kasi, di ba, malawak yung pinsala, no? Baka yan na ang susunod. Kasi lately, di ba, ang Russia ay gumawa doon ng napakalakas na lindol, no? At nag-tsunami. What if kung ang Manila na ang susunod? Eh, wala naman maniniwala sa akin kasi yun nga ang kanilang mentalidad na sino bang maniniwala sa atin? Sino ba tayo na paniniwalaan nila? No? Kaya po mga minamahal. Kaya ano-ano lang yun, parang ginagawa lang natin na sinisingit-singit natin yan kasi pag magsasalita tayo, wala talagang maniniwala. No? So, kaya ngayon, sinasabi natin maghanda kasi baka susunod na ang Maynila. So, yan po mga mahal. Tandaan natin, ang Diyos ay walang, kumbaga, ang Diyos ay pantay. Hindi siya Diyos na may pinapaboran. Ito kasi mayaman ito. Ito kasi ito. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng tao. Kaya regardless kung marami kang membro, wala kang membro, hindi ka sikat, pero nakikita naman ng Diyos ang mga ginagawa mo at natutuwa ang Diyos sa iyo, di ba? So, kapag ibinaling ng Diyos ang kanyang mga mata, ang kanyang habag at awa, diyan sa iyo, talagang walang makakapigil niya. Walang sino mang mag-uupos niya. Kasi ang Diyos ay isang perfectong Diyos. Alam niya ang lahat. No? Siya ang nag-alam sa tao, sa puso ng tao, sa pag-iisip ng tao. Kaya, kung pinili ka ng Diyos, napakaswerte mo. Kasi hindi naman marami ang pinipili ng Diyos. Kapag ikaw naman ay naniniwala na ang taong yan ay sugod ng Diyos, napakaswerte mo rin. Kasi ikaw din ay makatanggap ng pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Pagkita natin ito.
You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. There's no one else. You are great. You are so great. There's no one else like you. There's no one else like you. You deserve the Huwag sila kita Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Petrus, Diyos ng Israel. Diyos na saan ka sa ating church na ngayong gabi, yung mamahal na Mas, Diyos, salamat at Diyos sa mga pulong, na mga patalikhugan, dili at iman ba yung kawang, at isok sa mga sukas, at kayo magamit sa kalibi, uyan sa mga magpadasig, magbalikon, magpadugang sa pagsalit at magtutulungan sa pag-ibig kanyang pagsulos ng kauta. Sa Diyos at kami sa kanyang bahay, pagkasagay, pagkasituay, pagpamilya, pagchurch, o sa mga taong nasa palibot nila. Kaya kami pasagi o Diyos, so kaya ikaw Diyos magubad sa kanyang bahang karoon, ikaw Diyos mag-amping protection, magaling ka naman sa mga kamatan, Diyos patong datan. O kaya ikaw mag-ayos sa mga sakitbatian, masabat sa mga problema, pagbilas sa mga sakitbatian. Ikaw magtagpo sa Panginoon na matubag sa mga pagka. Kaya kayo pasagi o Diyos, hallelujah. Itanagan ang diambong isali o samatan. Lamang manawat sa ruwan ng Panginoon Jesus. All the highest dishonor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in your Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa mga Diyos. So, ganawa tayo sa pagbibigay ng mga members. Amen. Atong tawag si Beloved Aaron o na magbigay ng members. Verse 13, verse 1. If you want to be happy, be nice and poor. It is a sin to despise anyone.
Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. First Peter chapter 2, verse 4. He himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins, but live for righteousness. By His wounds you have been healed. Psalm chapter 27, verse 1. Proverbs chapter 22:6. Train up a child in the way he should go, so that when he gets old, he will not depart from it. Amen. Praise the Lord. Dili ang tanan matawag ka na kung Ginoo, makasulod sa ginarihan sa langit, kundi katulaw mga nagatuman sa kabutuan sa mamahan ng sa langit. Matthew 7:21. Salamat sa mga Diyos. Salamat sa kadaugan nga iyang gihatag sa kapalimbawan karon. O ginawat ng mga Diyos mga nato sa tibok gabi, ang ugma sa kapalimbahon. Hinawat nga balayan natin ng Diyos pangulang ka nato, guide ka nato, mga bubos ng gubo, kaluay ka nato. Hinawat natin ng Diyos balayan sa pag-ayos ng sirkatiyan, masulat sa mga problema, pulas ng sirkatiyan. O hinawat natin ng Diyos tuwag sa mga pag-apo. O paalala lagi sa atong adlaw-adlaw na pagdaig, pagsimba, pag-himay, pagpasalamat sa Pilipinas Diyos. Dili tayo magkapuol, dili tayo magtinapulan. Ato ng kanunay ng duman na kung sa atong ginabuhat, mga pagdaig sa Pilipinas Diyos, kanang-tanan na igahatag ang kayuhan din ka nato. So, dili kita tinapulan sa itong pagdahin, pagsimba, pag-himay, pagpasalamat sa Panginoong Diyos at lawan niya. Amen? Amen. Buntag gabi sa itong kinabuhi, in between. No? So, ato ginang kanunay buhaton aron na itong buhay ng Diyos dili ta ikalimta o ato hatag ni Beloved Angel siya ang mag-lead sa closing prayer. Praise the Lord, sa Panginoon, sa ngayon kami natin na simba kami Lord. Salamat Lord sa mga pulong nga ang mga patalimukan na kung gatisukin sa mga nakasing-kasing Lord o siyang mag-bless ng pagbabi mo. Salamat Lord sa mga gugma, grasya, pangalangin, gusto mo mga protection o ginatantawag ka Lord mo pa rin po din sa dupo. Sa pagbabi, sa katulong sa pamata o nasad ko lang yung layo o mga tanang sa mga taong ratan sa pamatan mga sikatulad yan mga alpan o nasad ko lang mga pasali sa mga sala
sa pangalan ng Jesus, ang Isul, na labi ng buhat sa kaway ka sa ating Diyos na. Jesus, pulapawa sa ating Diyos na Diyos, panit ka sa ating Diyos. Sikis bukok malbugat ka sa ating Diyos na. Sikis kabatan ka, umaran kapugan ka sa ating Diyos na. Sakit sa sistem sa kalawasan ka sa ating Diyos na. Siksikian pusoon ka sa ating Diyos na. Sakit sa galbala kiniprasod ka sa ating Diyos na. Sakit sa tuhod at syarumpa ka sa ating Diyos na. Sikis panig ka sa ating Diyos na. Mga ubasikan, lahat sa ating Diyos na. Mga sakit ang sa mga viruses at parasites ka sa ating Diyos na. O huwag pang mga sakit at latihan na pinunong magatid o wala na magkikikan sa ospilapan at karoon ng kaayang na. Jesus save, Jesus heals, Jesus is the fountain of life, for there is no life, Jesus is our shelter, vision and hope. Thank you, dear Lord Jesus, all there is praise and glory and honor from my thanksgiving belongs to Jesus. Jesus, we pray and praise Lord. Sometimes and shout hallelujah. Well,